May 1 point lead pa ang Memphis dito mga idol, pero mula nga sa point na ito ay umalagwa na rin ang Lakers hanggang sa manalo sila. Bad positioning to sa Memphis mga idol. Kahit na nagka 34 points din kasi si Luka ay hindi naman maganda ang shooting niya lalo sa 3. 1 out of 7 lang siya this game, pero syempre hindi mo naman pwedeng patirahin lang din to at Luka yan. Kukunin niya yung tirang ibibigay mo kahit pa struggling siya. Ang may pangit na positioning dito ay itong si Jock Landale mga idol, kasi sinabayan lang niya yung rolling na si Ayton dito na naging hudyat nung pagpasok nga ni Luka sa loob. Kita naman din natin na pinayong talaga ni Landale yung braso niya kay Luka, in which foul naman talaga. Sa mga hindi po nakakaalam, bawal yan mga idol. Dapat vertical ka lang or nakataas lang ang mga kamay mo. Bawal yung ganyang nakapayong. Foul talaga to every time, kaya balik si Luka sa linya matapos nito. 20 times siyang tumira ng free throws this game. Tapos ma-appreciate nyo rin po si Marcus Smart dito mga idol, kasi parang siya yung naging on-court coach dito na nakikita niya yung mga coverages nila sa depensa at tinuturo niya yon sa mga kampi niya. Tulad nitong pag-switch ni Luka kay Ja na tinuro ni Smart. Then ayan ulit siya, ini-inform niya si Jake sa posibleng pag-roll nitong si Landale, no? Pero hindi agad binigay doon, kaya siya na mismo yung sumalo dyan sa big man. Hindi po ito yung ideal na matchup talaga para sa Lakers. Kasi isipin ninyo kung Wemby or Jokic to, malamang mas mahihirapan si Smart dumepensa at maaaring ugatan din to ng buta sa kanilang depensa. Pero yun nga, ganda ng depensa ni Smart dito individually at yung leadership din niya na tinuturuan niya yung mga teammates niya. Agaw sa kanya yan. Ito mga idol, hindi ko alam kung bakit hindi ba ginagawa ni Luka to palagi. I mean, oo, every game may mga ganito naman siya na kung hindi makakapasok at makakapag-layup, controlled na push shot na lang ang gagawin niya. Madalas kasi sa ganitong sitwasyon, imbes na controlled na tira ang gagawin po niya, mas pipiliin pa niya na mangisda ng foul tapos magrereklamo kapag hindi napituhan. Yun lang naman. Kapag ganito kasi, gamay niya to eh. Better yung ganitong tira kaysa yung magpapa-foul ka then hindi ka na dedepensa if hindi ka tinawagan, di ba? And okay din yan kaysa sa mga contested na tres knowing na struggling ka. Diyan ka makakakuha ng groove mo. Again, solid talaga tong depensa ni Smart. Naging invaluable din talaga tong ginagawa niya. Ganda rin nung pag-blitz nila rito kay Ja para hindi maka-atake. Kaya rin struggle to sa tira niya this game kasi maganda ang ginagawang depensa sa kanya ng LA. Na-pressure din talaga siya rito at natapik pa ni Smart tong bola. Agaw na naman. Dito muli, kita natin si Luka na actually umaatake to create a shot sa sarili niya o sa kampi niya at hindi yung para lang mangisda ng foul. Pwede ka pa rin naman maghanap ng contact, maging agresibo mga idol nang hindi nangingisda ng foul at yan exactly yung ginawa niya. Kita nyo, the good things yung nangyayari sa ganyan. Same lang din yan dito, literal na drive and kick lang naman tong ginagawa niya. Ang kaibahan lang, walang reklamo na kesyo na foul siya. And nagsisimula yan sa mentality rin niya na aatake siya to be aggressive nga. Hindi yung aatake para makakuha ng foul. Hopefully para sa Lakers magtutuloy-tuloy to, di ba? Nauumay na ba kayo sa kakareklamo ni Luka? Tapos dito na rin dumiskarte si LeBron mga idol, bagong pasok lang halos yan kasi need nga rin niya talaga ng pahinga. At since matalinong player to, alam niya na kaninang-kanina pa may 5 fouls tong si JJJ. So hindi ito pwedeng maging ultra aggressive sa depensa para hindi siya makakuha ng final at disqualifying foul niya. Same lang din sila ng ginawa ni Luka actually, umaatake kahit na mabigat talaga ang depensa. Kita nyong before pa siya makapasok talaga sa loob ay inaabangan na siya ng iba pang players ng Memphis, pero na-manage pa rin po ni LeBron na ma-finish to. Siyam na po ang lamang ng Lakers. Solid din itong pag-obserba ni LeBron sa kalaban mga idol kasi struggling na tong si Jake dyan sa kaliwa at kumakripas na si LeBron para alalayan siya. Ang nasa isip siguro nito na Aldama ay rerekta si LeBron kay Jake para sa handoff. Pwede kasi yan at binibilisan na nga rin po ni LeBron yung takbo niya. Pero ano yung senyas niya rito? Parang sumisenyas siya ng wait. Hindi nakikita ni Aldama yan kasi dun siya nakatingin kay Jake eh. At sa ganito rin nag-connect yung dalawa. Nabasa ni Jake ang gustong gawin ni LeBron kasi alam niya na hindi nakatingin sa Aldama sa kanya at ang momentum niya ay para unahan to sa pwesto. Kaya nung kumabig, wala na yung depensa niya. Gandang observation kay LeBron yan sa dulo ng laro. 10 na po ang lamang. Nice assist. So maganda nga rin yung ginawa nila rito na walang pinipilit talaga. Doon rin ako natuwa para sila ng LeBron pati Luka na hindi nangingisda ng foul pero nananatiling agresibo pa rin to create. Yan yung actual basketball at yan yung gustong makita nga rin ng mga fans. Oo, nakarami nga rin naman si Luka ng free throws this game pero yung bulto ng mga yon ay sa first half eh. Dito sa crunch time kita naman din na hindi siya nagpapa-foul sabay reklamo. Good to see rin mga idol. Si Smart, solid din dumepensa syempre. Kita naman din natin. Kaya ayos na bounce back win ba ito sa Lakers mga idol? Ano masasabi nyo sa laro nila? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.